A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum. Pagbati po ng pagpapala at awa at siyempre po una sa lahat kapayapaan ng ating Panginoon Diyos sa ating lahat. Isa pong hindi kapani-paniwalang araw itong nangyayari sa harapan ko sapagkat kapag nandito po ako sa Davao, iba ang ambience. Ang nakikita mo lagi, pag-asa, pagbabago na nangyari. Hindi pagbabago na kwento. Kasi dito sa bansa natin, dalawa yun eh. Yung pagbabagong salita lang, saka yung pagbabagong nangyari. At dito po sa Davao City, nangyari ang pagbabago. Yan po yung isang bagay na sa kwento po, no? Katulad ng sinabi ng aking mahal na kapatid na si Baste, si Mayor Baste. Sorry hindi ko agad nasabi yung Mayor Tol kasi magkapatid po kami niyan. Magkasama kami noong 2016 nung kami po yung nangangampanya. Tunay po yung sinabi niya. Tandaan po natin yun. Ideology. Ang Davao City ay ideology. Yung tagumpay, yung pagbabago, yung mukha ng ating Pangulong pinakamagaling na Pangulo na dumating sa Pilipinas. Kahit anong gawin nilang paninira, kahit anong gawin nilang kwento-kwento, walang naniniwala. Sapagkat si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay hindi isang kwento. Siya ay katotohanan. Nangyari. Tingnan niyo po, ngayon, popular na popular si Trump. Pero pag titingnan mo si Trump, Digong. Kinokopya niya si Digong. Ngayon lamang po, nung naupo siya, tingnan ninyo, sino ba ang Pangulo ng Pilipinas na pagkaupo, marami na kagad nangyari? Walang iba, kundi si Digong. Duterte! Duterte! Ang sarap isigaw. Bakit masarap isigaw? Kasi may nangyaring maganda sa Pilipinas. Hindi po tayo pupunta dito ngayon kung hindi tayo naniniwala sa Duterte. Gastos nyo yan, di ba? Wala naman akong nilabas na pera dito. Gastos nyo lahat yan. Pumunta kayo dito, gastos ninyo. Maglalabas ka ba ng pera kung hindi mo mahal yung tao? Ako, hindi ako lalayo sa batang asawa ko kung hindi dahil kay Mayor. Doon na lang ako sa bahay, ayos na ako doon. Pero, tuwing may pagkakataon na makakapunta ako ng Davao, kumakaripas ako, tumatakbo ako papunta dito. Dahil isang bagay yung na nagpapalakas sa espiritu ko. Ano ba yung espiritu nyo? Iba-iba religion natin. May Muslim, Katoliko, may iglesia tayong kasama, meron po tayo kay Apollo Quiboloy, kay Pastor. Alam nyo, matagal ko na pong gustong dumalaw kay Pastor. Hindi ko alam bakit hindi kami magtagpo. Alam nyo, isang bagay po yan na kanina may nagsabi sa atin, yung speech ni Attorney Hillo. Napakaganda nung, weaponized daw. Totoo po yan. Alam nyo po ba sa Amerika ngayon, meron pong crackdown. Nag-utos po ang Pangulong Trump na itigil na yung persecution doon sa mga Christian, sa mga pastor, sa mga lumaban, doon sa mga panukala, mga ginagawa nila sa Amerika, patungkol doon sa mga
pagkilala sa iba't ibang gender, sa pagtuturo sa mga eskwelahan ng gender, sa pagpapalakas ng abortion. Nagkaroon po yan at ngayon nagkakaroon ng investigasyon sa Amerika. Ibig pong sabihin, hindi lamang po sa Pilipinas nangyari yung pangiipit kay Pastor Kibuloy. Naikwento ko po yan sa inyo dahil tandaan po ninyo, si Pastor Kibuloy ang nanatiling loyal at kailanman hindi bumaliktad kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun po lang, wag lang natin kalimutan yun. Sapat na po yun. Tumayo si Pastor para sa pinakamamahal nating Pangulo. Wala pong sigurong makakatumbas ng tapang na yun kung hindi si Pastor Kibuloy. Ngayon, dapat magpapakilala lang ako kay Mayor. Ang sarap pala dito sa entablado. Pasensya na po kayo, nasarapan ako, Mayor, pero kasi po, tunay po yung aking sinasabi nila lagi sa Senado. Alam nyo, yan si Robin, wala naman alam yan. Ay, totoo. Wala akong alam. Pero isa lang ang alam ko. Lahat ng ginagawa ni Mayor, Presidente Digong, yun ang sinusundan ko. Wala nang iba. Sabi nga nila, alam nyo, sabi ni Pangulong Trump nung kanyang proclamation, inauguration, sabi niya, it's a revolution of common sense. Alam nyo, i-rewind ninyo kung sinong unang-unang nagsabi niyan. Walang iba, kundi si Pangulong Digong. Common sense! Hindi nyo na kailangan ng matatalino. Ang common sense lang. Alam lang natin ang tama at ang mali. Yun lang. Sundan lang natin yung disiplina Duterte. Wala nang iba. Wala. Ano ba ang minahal ng taong bayan kay Digong? Ano ba? Yung disiplina. Sumunod ang Pilipino. Pati kriminal na katulad ko, sumunod. Natakot. Kasi kung ano yung sinasabi ni Digong, nangyayari. Ginagawa niya, hindi bolero. At yan po, yung mga senador na ito. Bigyan na lang po niyo ako ng ilang minuto para maipakilala lang. Sandali na lang po ito. Alam kong sabik na po tayo madinig yung ating idol, pero campaign manager ako baka mapagalitan ako. Una po sa lahat, sa amin po sa Senado, wala po ako masasabing pangit sa mga kasama ko. Lahat po yan. Matatalino, magagaling, mataas ang pinag-aralan, veterano, lahat na po. Nasa kanila lahat. Pero, wala yung ideology ni Duterte. Wala sa kanila. Sabi nga ng mga Pilipino, kailangan na magpapabago. Kailangan na tayong magbago. Paano tayo magkakaroon ng pagbabago? Puro luma yung hinahalal nyo. Walang personalan yan. Totoo lang itong sinasabi ko. Yung isang bagay na paulit-ulit, kahit sa larangan ng pag-ibig, masakit yung paulit-ulit, tapos wala rin, di ba? Kailangan po, may magdala ng tunay na pagbabago. At ito po yan. Unahin ko na. Bago. Siyempre, unahin muna natin si General Bato. Alam niyo si General Bato, ito ho yung, pasensya na ho kayo pero sa mga kapatid kong sister, takpan niyo muna po yung tenga ninyo. Pasensya na po kayo sa babanggitin ko, pero ito pong si General Bato, balls of steel po itong taong ito. Napakatapang po nitong taong ito. Narinig naman po nyo kanina, nagsasalita siya dito. Sinasabi niya sa inyo ng diretsyo kung ano yung nangyayari. Ako hindi ko alam. Hindi naman ako miyembro ng BICAM. Kaya hindi ako makapagsalita kung anong nangyayari. Pero nandito kanina, si Senator Bato, diretsyong sinasabi sa inyo at ikinukwento sa inyo na detalyado kung ano ang nangyari sa BICAM. Kaya siguro, isang patunay po yon na si Senator Bato
ay hindi pipi. Si Senator Bato ay nagsasalita at ipinagtatanggol kung ano ang sinasabi ng ating mahal na digong. Ibig sabihin, ito po yung kasama mo sa hirap at ginhawa. Ito po yung taong hindi ka iiwan. At pati po doon, alam nyo, ito naman, marami naman nagsasabi dyan, ganyan naman kayo talaga sa Senado. Siyempre. Pero kami pagka nagpapapirma kami ito, may committee report ako, may committee. Hindi na po ako nagdadalawang isip. Hindi na ako nagdadalawang salita. Doon sa ibang senador, kailangan mo pang manligaw. Siyempre, pare, tulungan mo naman ako, pirmahan. Pero kay Senator Bato, lahat po ng pinapirmahan ko, lagi po siyang nandyan. Kaya mga kapatid kong Muslim, lahat po ng mga batas kong isinusulong panukala na patungkol sa ating pananampalataya, lahat po yan nakapirma si Senator Bato. Sa Marawi po, yan po ang laging tumatayo doon. Nauunahan pa ako. Minsan binibiro ko, pare, ako yung Muslim senator. Hayaan mo naman ako mauna. Kasi minsan nauuna pa ho siya na nakikipaglaban para sa mga Muslim. Kaya palakpakan po natin si Senator Bato. Sumunod po, bago. Ito yung go. Ito, hindi ho ako magiging politiko kung hindi ko nakita si Senator Bongo. Hindi po ako magpopolitiko. Kasi wala. Isa lang ho talaga ang kinabilibang kong politiko at yun lang po si Digong. Wala nang iba. Kaya po ako sumama sa grupong ito. Dahil nakita ko talaga, ito ang leader. Pero nung nakita ko po si Senator Go, doon ko po nakita na pwede palang ibaba ng isang senador ang gobyerno sa tao. Pwede palang ilapit ng isang senador ang gobyerno sa tao. Alam nyo, magmula nung nanalo si Digong, hanggang ng 2019 na nagdesisyon siyang tumakbo, umiikot na po kami kasama si Kuya Ipe. Wala pa po siyang ambisyon na tumakbo, umiikot na si Senator Go. At hindi pa po siya senator nun. Tumutulong na po sa mga tao. Iba ho ang kanyang, palagay ko, sabi ko nga ho, ito si Senator Bongo, pag nakita to ng ibang senador, gagayahin to. Totoo po. Kaya po ipinanganak yung napakadaming mga ano-anong pangalan ng mga pagkakawang gawa. Lahat po yan. Makikita nyo, ang lahat ng senador ngayon, pumupunta na sa sunog, pumupunta na kung saan-saan. Lahat po yan, Bongo. Yung patungkol po sa health, kanina na ikwento niya sa inyo. Yan po yung tao na hindi nyo mababasa kasi wala namang kaming media eh. Wala naman, hindi atin ng media. So may mga hindi po na ilalathala. Pero tunay na pinaglaban po ni Senator Go ang health services dito sa ating bayan. Yan po talaga. Kung meron pong isang senador na talagang mahal ang Pilipino, mahal ang mahihirap, wala pong iba kundi si Senator Bongo. Marami pa po ako ikukwento pero ako'y sabik na pong madinig yung idol ko. Kaya bibilisan ko na po. Sumunod po, si Jimmy Bondoc. Si Jimmy Bondoc, hindi lang po artista yan, hindi lang singer yan. Abogado po yan. Ibig pong sabihin, katulad ko po yan na naniniwala sa Duterte ideology. Dahil hindi naman po kaagad naging abogado yan eh. Nagsilbi muna. At nung nakita niya kung papaano maging isang Duterte, pumasok na po sa kanyang kaluluwa at naging abogado na ngayon. Kaya, mga kababayan, mga mahal ko sa PDP, isulong natin itong taong ito. Dahil pinagkatiwalaan nito. Pinagkatiwalaan nito ng ating mahal na si Digong. Alam ko, marami nagsasabi dyan, puro na kayo artista dyan. Sa totoo lang po, mas marami pong artista doon kaysa sa amin. Mas marami pong artistang politiko kaysa sa amin. Nako, kung alam nyo lang.
Ito po, itong susunod ko, ito po yung kapatid ko, ito po yung kuya ko, ito yung nagbigay sa akin ng break sa pelikulang Pilipino. Kasi po nung araw, lagi din lang po akong kontrabida. Pero nung napanood niya po ako sa TV, kinuha niya ako. Sabi niya, pinsan ka ba ni Daboy? Si Rudy Fernandez po. Opo. O sige, total magaling ka, halika, kukunin kitang artista. Ginawa niya po akong bida. At yaan po si Kuya Ipe. Doon po sa pelikulang ginawa namin, ang role ko po ay napakaliit lang. Pero pinahaba po ni Kuya Ipe. Ang sabi niya sa akin, alam mo, Robin, nakikita ko sisikat ka eh. Kaya bibigyan kita ng break. Kaya noon pa lang nakita ko na si Kuya Ipe hindi insecure sa buhay niya. Si Kuya Ipe, ang gusto niya maging matagumpay ang lahat ng nangangarap. Kung sa loyalty po, wala na po sigurong sa lahat po sa amin, kasama na po ako. Kasama na po ako. Kung ako po 100% ang loyalty ko kay Pangulong Digong, si Kuya Ipe 200%. Sabi niya, nung nag-uumpisa na po itong mga kaguluhan, pinuntahan ako sa opisina niyan. Mag-usap tayo. Opo, Kuya Ipe, kuya ko pa rin po yan. Kahit anong mangyari, pag gano'n ang usapan, kuya ko yan. Kuya, ano po yun? Wag na wag mong iiwan si Digong. Kahit anong mangyari, wag na wag mong iiwan si Digong. Yan po ang matatandaan ko sa aming dalawa ni Kuya Ipe. Yung araw na pinuntahan niya ako. Sabi niya, napakadami na nating pinagsilbihan. Pero hindi tayo kailanman nakakita ng ilaw. May ilaw na dito. Huwag na tayong pumunta sa dilim. Yan po si Kuya Ipe. Hindi ko nakakalimutan nyo. Akala mo, nakakalimutan ko. Busy lang ako noon. Nagsusulat ako pero nakikinig ako, Kuya Ipe. Susunod po. Ito po. Kailangan po natin talaga ng mga abogado. Wala na pong gagaling pa sa mga abogado na to. Ito po, lalong-lalo na po, siyempre, kay Attorney Raul Lambino. Matagal na po itong nagsilbi sa bayan. At tandaan po natin, lahat na nagsilbi kay Pangulong Digong, wala na pong dapat introduction pa. Basta sinabi ni Digong, nagtrabaho sa kanya, pinagkatiwalaan niya, nandyan, ay iboto na po natin dahil siguradong pagbabago ang dala. Sabi ko na, lahat, ito. Nakita niyo naman po siguro sa Congress kung paano tumayo si Attorney Marcoleta. Nakita naman po nating lahat kung gaano rin ka-balls of steel itong mamang ito. Kung meron po tayong Senator Bato de la Rosa sa Senado, meron po tayong Dante Marcoleta sa Kongreso. Kaya mga mahal kong kababayan, kapag ito hindi pa nanalo, hindi ko na alam kung ano pa ang sasabihin ko sa mga kababayan kong Pilipino. Ako sigurado, ako, boboto nyo siya eh. Pero doon sa mga ibang kababayan natin, siguro po baka mga isang buwan akong magpapakalayo-layo pag natalo si Marcoleta. Diyos ko, pambihira naman. Ano pa ang gusto natin? Itong taong ito, tumatayo, laban sa mataas na kuryente, lahat ipinaglaban itong taong ito. Ewan ko na lang po. Dapat. Inshallah, brother. Inshallah. Ang huli po ay si Attorney J.B. Hinlo. Ito, ano ko to eh, textmate. Lagi akong sinesermonan din ito sa ito. Kailangan ito, gawin natin. Kailangan ito, gawin natin. Alam niyo po, hinahangaan ko po yung mga taong, alam niyo yung, ang kanilang puso'y revolusyonaryo. Ito po si Attorney, revolusyonaryo ito, kaya suportahan po natin. Ang kanyang mga idea ay out of the box, kaya suportahan po natin dahil naniniwala po ako na kailangan natin itong mga ganitong klaseng pag-iisip. Yung mga pag-iisip na hindi yung mga dati ng pag-iisip, ito yung bagong pag-iisip. Attorney, mabuhay ka, opo. Nandito na po tayo sa pinakamagandang parte. Nabanggit ko
ko na si Pastor. Unang-una si Pastor. Aba, meron po talagang ano pa. Unang-una po si Pastor na nabanggit ko. Ulitin ko. Huwag niyo pong kalimutan ang isang tao na tumindig, nakipaglaban, at ngayon nangungulungan ng dahil sa paniniwala natin. Yan po, huwag natin kalilimutan yan, Pastor Apollo Kibuloy. Ito na po yung pinakamagandang parte. Ito po, gusto ko kung tatanungin ako ng anak ko, ano ang gusto mong matandaan? Tatay po ang tawag sa akin ng anak ko. Ito yung araw na to, na ako ay ginawang presidente ng PDP laban ng isang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas. Kalimutan na natin lahat. Itong araw na to, oras na to, na ipapakilala ko ang isang taong nagdala ng pagbabago sa Pilipinas sa loob ng 6 na taon. Isang pagbabago po na nagbigay ng inspirasyon sa bawat Pilipino. Bawat Pilipinong nangangarap mabuhay ng tahimik, mapayapa, maunlad. Isang pinuno na may puso, pinuno na matapang, pinuno na nagsilbing ama nating lahat. Wala po siyang pinanigan, wala siyang tiningnan. Ang lahat ay pantay-pantay. Sa kanya, lahat ng Pilipino ay anak niya. Isang pinuno na naniwala na kaya nating mga Pilipino. Bago nagkaroon ng Make America Great, nauna muna si Rodrigo Roa Duterte. Let us make Philippines great. Kailanman hindi magmamaliw ang kanyang pag-ibig sa bayan. Kahit na dala ng edad, siya'y nahihirapan, pero hindi siya kailanman napawian ng pagmamahal sa bayan at sa mga Pilipino. At palagi ang titindig, makikipaglaban para sa atin. Mga mahal kong kababayan, palakpakan po natin ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Duterte. Ngaon tadi, tama kasi nabot og gutom. Kain tayo. Para marilasan talaga. Mandihapon una ta. Gutom na. Sir, kakain na muna, sir. Mamaya na siya. Oo. Sige mo, sir. Ladies and gentlemen, before we listen to the message of our former President Rodrigo Roa Duterte, let us join in taking our dinner first. Maraming salamat po.